Muli pa nga po itong lumakas at ngayon ay taglay na ang maximum winds na umaabot sa 85 kilometers per hour near the center at Castanes pong umaabot sa 105 kilometers per hour at ang kanyang pagkilos west-northwestward at 25 kilometers per hour. At base nga po sa pinakahuling datos, nakita ang kanyang sentro sa layong 130 kilometers kanluran ho yan ng Coron, Palawan. So sa ngayon, the worst is not yet over most of Palawan areas dahil apektado pa rin ito ang malaking bahagi ng Palawan ay apektado pa rin ng bagyo sa Verbena maging ang ilang bahagi ng Occidental Mindoro. And even yung mga pag-ulan ay pwede pa rin maranasan sa natitirang bahagi pa o sa kanlurang bahagi ng Luzon at maging sa Western Visayas dahil nga po sa epekto nitong si bagyong Verbena. Based po sa track na ipinalabas natin ngayon 5 AM bulletin, so pinapakita nga po dito that as of 2 AM ay nakalagpas na po ng landmass ang sentro nitong si Verbena, pero yung kanyang radius hagip pa rin ang malaking bahagi ng Palawan and even may possible direct impact pa rin ito sa Occidental Mindoro. Kung kaya't may mga areas pa rin na nakataas ang ating tropical cyclone wind signal. At kung makikita po natin, west-northwestward ang kanyang magiging movement sa mga susunod na oras and by afternoon mamaya, posible po nasa hilagang bahagi na po ito ng Kalayaan Islands, yung kanyang sentro. And most likely by tomorrow morning, early morning, ay nasa labas na po iyan ng ating area of responsibility as severe tropical storm. So halos tuloy-tuloy lang ang pag-intensify o paglakas nitong bagyo habang nasa West Philippine Sea siya hanggang makalabas po ito ng ating area of responsibility.